Nagsisimula ang pelikula nang makita namin ang isang security guard na desperadong sinusubukang tanggalin ang protective grate na nagbibigay ng access sa mga tubo ng isang pizzeria. Tila, may papalapit na medyo malaki mula sa likuran niya. Nang sa wakas ay nagawang makapunta ng guard sa kabilang panig, siya ay nasa isang storage room at nagmamadaling pumunta sa emergency exit, ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng isang masamang animatronic. Nagising siya na nakaupo sa isang upuan na pinigilan ng kanyang mga braso at isang maskara na nilagyan ng matalas na talim na papalapit sa kanyang mukha. Sinusubukan pa rin niyang tanggalin ang mga tornilyo sa upuan, ngunit sa kasamaang palad, naabot siya ng mga talim bago niya mapalaya ang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin si Mike Smith. Nahihirapan siyang matulog dahil sa trauma noong bata pa siya. Dahil noong bata pa si Mike, inatasang bantayan ang kanyang nakababatang kapatid na si Garrett. Gayunpaman, ang bata ay kinidnap ng isang hindi kilalang tauhan sa isang kotse. Hindi kailanman pinatawad ni Mike ang kanyang sarili at, hanggang ngayon, sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ng kidnapper. Dumaan siya sa isang uri ng sleep therapy para subukang makatulog at alalahanin ang mga detalye ng araw na nawala ang kanyang kapatid, at sa kanyang mga panaginip, pinapalitan ni Mike ang sarili bilang batang gulang at ang kanyang nasa hustong gulang. Isang araw, habang nagtatrabaho bilang security guard ng shopping mall, nakita niya ang isang batang lalaki na hinihila ng isang lalaki at naniniwala siyang kidnapping ito. Si Mike, na nagbibintang sa lalaki, na naghatid ng ilang suntok sa kanyang mukha, huli na lamang nalaman na ang lalaking sinaktan niya ay ang tunay na ama ng bata. Dahil sa pangyayaring ito, pinatawag si Mike ng supervisor na si Steve Raglan upang matanggal sa trabaho. Gayunpaman, nang makita ni Steve ang apelyido ni Mike, nagbago ang kanyang kalooban at nag-alok sa kanya ng trabaho bilang isang night watchman sa Freddy Fazbear's Pizza, ang sikat na 1980s restaurant na nagsara ng mga pinto nito matapos ang 5 bata ay misteryosong nawala sa lugar. Ang kanyang trabaho ay magbantay doon hanggang alas 6 ng umaga upang makamit ang layuning ito. Magkakaroon ng access si Mike sa iba't ibang camera sa loob at labas ng pizzeria. Noong una ay tinanggihan ni Mike ang alok ng trabaho, na nagsasabi na hindi siya maaaring magtrabaho ng magdamag dahil mayroon siyang nakababatang kapatid na babae, si Abby Smith. Mukhang hindi nagustuhan ng dalaga ang pakikisalamuha kay Mike at mas pinili niyang mag-focus sa kanyang mga iginuhit na lalong nagpalala kay Mike. Hinahanap ng kanilang tiyahin ang kustodiya ni Abby dahil malaki ang binabayaran ng gobyerno sa sinumang maging tagapag-alaga ng dalaga. Pinayuhan ng guru ni Abby si Mike na humanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, dahil bibigyan siya nito ng mga puntos upang mapanatili ang kustodiya ng kanyang kapatid na babae. Pinipilit ng sitwasyon si Mike na tanggapin ang trabahong security guard, at hindi nagtagal ay sinimulan niyang bantayan ang pizzeria sa kanyang unang gabi sa bagong trabaho. Nakatulog si Mike, at iba ang panaginip niya sa pagkakataong ito nang makita niyang napapalibutan siya ng 5 kakaibang bata na nakatingin sa kanya habang sinusubukan niyang alamin kung sino sila. Tumakas ang mga bata. Nagising si Mike at umuwi, nagpasalamat kay Max, ang babysitter na inupahan para alagaan ang kanyang kapatid na babae. Nang maglaon, natuklasan namin na ang babysitter ay nagtatrabaho para sa tiyahin ni Mike na may misyon na mangalap ng ebidensya laban sa kanya upang magamit sa pagdinig sa kustodiya para kay Abby. Ang kapatid ni Max ay nagkaroon ng ideya na sisihin si Mike sa pamamagitan ng pagsira sa pizzeria ni Freddy, nahahantong sa kanyang pagpapaalis at maging ang posibleng legal na aksyon para sa kapabayaan sa ikalawang gabi ni Mike sa kanyang bagong trabaho. Muli siyang nakatulog sa paulit-ulit na panaginip kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na si Garrett na kinidnap, at nakita niya ang 5 bata na muling nakatitig sa kanya. Pakiramdam ni Mike ay alam na nila ang pagkakakilanlan ng kidnapper, ngunit nang tanungin niya sila, tumakas muli ang mga ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nahuli ni Mike ang isa sa kanila, na hinampas siya ng kawit sa braso. Nang magising siya, napagtanto niyang may kumakatok na pulis sa pintuan ng pizzeria. Dito namin nakilala si Vanessa, na tinulungan siya sa sugat sa braso, na nasugatan gaya ng sa panaginip niya. Binanggit niya na ang mga security guard ay karaniwang hindi nagtatagal sa trabahong ito at dinadala ang pagkawala ng 5 bata, na ipinakilala siya sa sikat na animatronics na ginamit upang aliwin ang mga magulang at mga bata na kumain ng pizza doon noong nakaraan. Gising na sina Foxy, Chica, Bonnie, at Fred, ang mga bida sa show.
Umuwi si Mike at sa sandaling ito, nagsimula ang planong sabutahe sa kanya sa pagsalakay ng kapatid ni Max at ng kanyang mga kaibigan sa lugar at nagdudulot ng pagkawasak. Ito ay nagtatapos sa pagkairita at paggising sa animatronics, at hindi nagtagal para magamit ni Chica ang kanyang cupcake upang salakayin ang isa sa mga nanghihimasok. Isa pa sa mga nanghihimasok ang nakasaksi sa eksenang ito at nataranta, tumakas at nagtago sa isang aparador kung saan naghihintay na si Bonnie. Ang pinuno ng The Intruders, na pinapanood ang kanyang kapareha na tumatakbo sa mga kamera, ay nagpasya na tingnan kung ano ang nangyayari. Sa huli ay napagtanto na ang animatronics ay nabuhay, nagkulong siya sa opisina ni Mike at humawak sa rehas na bakal, na humahantong sa mga tubo na kumukuha ng pinsala mula sa cupcake ni Chica. Pagkatapos ay napansin niya ang pinto sa opisina na misteryosong bumubukas ng mag-isa, ngunit nagpasya siyang dumaan dito. Napagtanto niya na muling naglalak ang emergency exit, at sa pagkakataong ito ay si Foxy na ang tila magtapos sa kanya. Nang mapansin ang pagkaantala ng tatlo, nagpasya si Max na pumasok sa pizzeria upang makita kung ano ang nangyayari. Ito ay nang marinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya mula sa loob ni Freddy, gamit ang isang upuan. Tumingin siya sa loob ng bibig ni Freddy na isang kakilakilabot na ideya. Ang animatronic ay kumagat sa kanyang ulo, pumutol mula sa natitira nitong katawan. Dahil malinaw na wala si Max na dumating upang alagaan si Abby, napilitang dalhin ni Mike ang kanyang kapatid sa kanyang trabaho sa lugar na iyon. Mabilis na nakatulog ang dalaga habang nakikita namin ang gwardya na naglilinis ng kalat sa lugar na iyon. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang trabaho kasama ang mga kamera at muli ay nakatulog. Doon, nakatagpo niya ang isa sa mga bata at tinanong ang bata kung alam niya kung sino ang kumidnap kay Garrett. Sumagot ang bata na maaaring may alam siya ngunit humingi ng kapalit, sabik na matuklasan ang pagkakakilanlan ng kidnapper. Sinabi ni Mike na handa siyang magbigay ng kahit ano kapalit ng impormasyong ito. Sa paggising, napagtanto niyang wala ang kanyang kapatid sa silid at nagmamadaling hanapin siya. Natuklasan niya itong nakikipaglaro sa kanyang mga bagong kaibigan, ang animatronics, na nakakagulat, ay hindi umaatake sa kanya. Naguguluhan si Mike at nagpasyang iuwi siya. Sa silid ni Abby, nakita niya na ang mga guhit na ginawa niya ay talagang mga pangitain ng mga kaganapang nangyayari sa pizzeria. Sa wakas ay naunawaan niya na ang mga nawawalang bata ay nagtataglay ng animatronics, at sinamantala niya ang pagkakataong tanungin si Abby kung alam nila kung sino ang kumidnap sa kanilang kapatid. Sumagot siya na wala silang binanggit, at ang tanging napag-usapan nila ay isang dilaw na kuneho, na labis nilang kinatatakutan. Sa ika-4 na gabi, nakatagpo ni Mike si Vanessa sa pizzeria at nagulat siya na ang pulis ay tila hindi na alarma sa animatronics dahil minsan ay nakikipag-usap siya sa kanila. Ipinaliwanag niya kay Mike na hindi lamang ang mga espiritu ng mga bata ang naninirahan sa mga robot kundi ang kanilang aktwal na katawan. Ang taong responsable sa kanilang pagkawala ay itinago ang bawat bahagi ng kanilang mga katawan sa loob ng animatronics upang iligaw ang mga pulis. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon, ang mga tao at animatronics ay nagkakasundo at nagsasaya hanggang sa hinawakan ni Abby ang isang gitara at nakuryente na wala ng malay. Ipinaliwanag ni Vanessa na napaka-unstable ng kuryente sa lugar dahil ilang dekada nang walang maintenance ang pizzeria sa labas ng pizzeria. Galit na galit si Vanessa kay Mike na sinasabi sa kanya na wag nang dalhin si Abby doon dahil, bukod sa panganib ng mas matinding pagkabigla, hindi nila alam kung kailan magiging maganda ang mood ng mga animatronics. Dahil dito ay nag-iisip si Mike at nagpasya siyang bumalik sa pizzeria sa kalagitnaan ng araw upang subukang makipag-usap muli sa mga bata. Sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kakahuyan noong araw na nawala ang kanyang kapatid na inanyayahan siya ng kanyang pamilya na sumama sa kanila sa pagkain. Sinabi ni Mike sa mga bata na hindi ganoon ang mga bagay sa nakaraan, ngunit ang sagot ng pinuno ng mga bata na kung gusto niya ay ganoon ang bawat gabi kapag natutulog si Mike sa pizzeria. Gayunpaman, may kondisyon, kailangang ibigay ng security guard si Abby sa kanila sa kabila ng tuksong ibalik ang sandaling iyon kasama ang kanyang pamilya ng mas madalas. Naalala ni Mike ang kanyang kapatid na babae at nagpasya na tanggihan ang deal. Galit na galit sa kanya, ang mga bata ay nagsimulang salakayin siya kahit nasa loob ng kanyang panaginip.
Sa paggising, nakita ni Mike ang kanyang sarili na malubhang nasugatan mula sa mga pananakit na natanggap niya sa kanyang panaginip. Saka, sa totoong buhay, nahuli siya ng animatronics at inilagay sa parehong bitag na nakita natin sa simula ng pelikula. Mas mabilis si Mike at nagawa niyang tanggalin ang mga tornilyo na tumakas mula roon, ngunit dahil sa matinding pinsala, hindi siya makalayo at hindi nagtagal ay nahimatay. Paggising niya, napagtanto niyang tinulungan siya ni Vanessa. Ipinaliwanag niya na gustong gawin ni Freddy at ng kanyang mga kaibigan si Abby na isa sa kanila, na isinakripisyo siya para mapasakanya niya ang isa sa mga robot. Gayunpaman, sinabi ng opisyal ng pulisya na pinipilit silang gawin ito ng parehong lalaki na nakahuli sa kanila noong 1980s, at hindi nila naaalala kung ano ang ginawa sa kanila ng baliw. Isang lalaking nagngangalang William Afton ang sariling ama ni Vanessa. Bukod sa natuklasan na ang ama ni Vanessa ay ang dilaw na kuneho, ay napansin din ni Mike sa isang larawan ng pagkabata ng pulis na may dalang laruang eroplano, ang parehong nasa kamay ni Garrett noong siya ay kinidnap. Sa madaling salita, hindi lang si William Afton ang nawala kasama ang 5 bata sa pizzeria kundi pati ang kidnapper ng nakababatang kapatid ni Mike. Sinabi sa kanya ni Vanessa na ang tanging paraan upang immobilize ang animatronics ay sa pamamagitan ng kuryente, pagbibigay sa kanya ng isang shock pistol at isang restraining baton. Samantala, nakita namin na si Abby ay nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang tiyahin, na naniniwala na sa huli ay magkakaroon siya ng kustodiya sa kanya. Habang nagpapahinga siya sa sala, nakita namin ang isa pang animatronic na dumarating sa bahay. Sa kasong ito ay si Golden Freddy, ang animatronic na kinokontrol ng blonde na batang lalaki na lumitaw sa mga panaginip ni Mike. Nakita ni Abby ang kanyang tiyahin na nakahiga sa sahig ng sala, ngunit ang sabi ng bata ay natutulog lang siya. Pagkatapos ay sumakay ang dalawa ng taxi at pumunta sa pizzeria, kung saan napagtanto ni Abby na huli na para makasali sa animatronic club, dapat siyang hiwain ng isa sa mga suit. Lumitaw si Mike, gumamit ng balde ng tubig para mabasa ang sahig, at ginamit ang shock weapon para talunin ang dalawa sa animatronics bago habulin si Abby. Nagawa ni Mike na iligtas ang kanyang kapatid, ngunit hinawakan siya ng cupcake ni Chica, na pinipigilan siyang sundan siya. Nang malapit nang makatakas si Abby sa pizzeria, pinigilan siya ng misteryosong dilaw na kuneho, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang sumama sa iba. Sa wakas, natuklasan namin na si William Afton ang lalaking nag-ayos ng trabaho para kay Mike sa pizzeria, dahil inamin niya na kahit kinuha niya ang batang si Garrett noong 1980s, gusto rin niyang gawin ito kay Mike. Ang layunin ni Vanessa ay ilayo siya sa katotohanan hanggang sa mahuli siya ng mga animatronics. Gayunpaman, mas naging interesado ang baliw kay Abby nang malaman niyang may kapatid si Mike. Dumating si Vanessa sa pinangyarihan at sinabi sa kanyang ama na hindi niya hahayaang mangyari ito. Sinusubukan niyang hikayatin itong huminto, ngunit hindi siya pinansin nito at sinaksak siya bago siya makapag-react. Tumakbo si Abby sa mural ng pizzeria at idinikit ang kanyang mga guhit na sinasaktan ni William ang mga bata noon. Habang tinitingnan nila ang mga guhit, pinamamahalaan ng mga animatronics na matandaan ang mga pangyayaring naganap at sa huli ay nagpa siya na tumalikod kay William, na durog sa kanya laban sa mga gears ng kanilang sariling mga suit at natalo siya. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, sinabi ni William na lagi siyang babalik at isusuot ang maskara sa huling pagkakataon bago isara. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita namin si Vanessa na nakoma sa ospital. Tinanong ni Abby si Mike kung maaari pa silang bumalik sa pizzeria, at sumagot siya na, hindi mo talaga alam kung ano ang mga nangyayari? Ngayon ay nakikita namin ang isang eksena sa gitna ng mga credit nang mapagtanto namin na si William ay babalik, dahil tila ang sumpa ng mga suit ay nagbibigay buhay sa kanya. Sa post-edit na eksena, nakikita natin ang isa pang animatronic na umuusbong mula sa pizzeria, ang Balloon Boy.